Samantala, 14 na probinsya sa bansa ang posibleng magdeklara ng state of calamity dahil po sa matinding epekto ng El Nino. At kaugnay po nito, umabot na sa 680 million pesos, 680 milyong piso, ang nailabas na pondo ng DSWD para tulungan ang mga naapektuhan sa Cagayan at Isabela. Eden Santos sa balitang yan. Pinangangambahan ang posibleng pagdami pa ng bilang ng mga probinsya na maaaring magdeklara ng state of calamity dahil sa matinding tagtuyot sanhi ng umiiral na El Nino sa bansa. Kabilang sa mga ito ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mountain Province, kasama ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Isabela, Cagayan at Munisipalidad ng Paracelis sa Cordillera Autonomous Region o CAR na nakaranas ng dry spell, critical water shortage at energy crisis. Ayon kay Director Maria Isabel Lanada ng Disaster Response Management Bureau ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, naglabas na ang ahensya ng mahigit 680 million pesos na budget mula sa Quick Response Fund para sa emergency cash transfer ng 31,782 beneficiaries sa Cagayan at 53,444 beneficiaries sa Isabela. I-report lang po namin na meron ng mga probinsyang apektado at nagdeklara na ng state of calamity due to dry spell. Tuloy-tuloy rin anya ang implementasyon ng Project Lawa at Binhi sa buong bansa para sa target na food security ng Pilipinas. Sinabi ni Lanada na malaking tulong ang proyekto upang mabawasan ang matinding epekto ng tagtuyot sa mga pananim lalo na sa mga nabanggit na probinsya. Dahil dyan, yung mga areas na laging nakakaranas, andun po yung mga reservoir. So kahit paano, totoong may epekto pa rin ang climate change pero may konting alalay na tayo kasi may imbak na tayo at meron tayong mga water reservoir. So kung paano maapektuhan, yes, tatamaan pa rin po. May mga areas pa rin na extreme yung effect ni climate change. Maaaring kung dati 100% losses sila, ngayon nasa ang estimate na po nila, nasa 50 to 60% nare-rescue na nila yung kanilang mga crops because of our assistance through water reservoir. So plus yung tulong po ni DA na dati po hindi sila natutulungan masyado dun sa pagpatay ng mga peste kasi the more na mas mainit mas nabubuhay ang mga peste. So tinuruan po ng DA ang ating mga kababayan doon naman sa organic na paraan. So organic fertilizer, organic pesticides. So kahit paano nakabawas din po yun sa impact sa kanilang mga taniman. Target ng DSWD sa taong ito na mas maraming lugar pa sa bansa at mga benepisyaryo ang matulungan ng Project Lawa at Binhi. Nananawagan din ang opisyal na gawing batas ang proyekto upang mapanatili ito kahit magpalit-palit ng mga namumuno sa DSWD. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matapang, matapang, matapang.